Kumusta po kayong lahat, mga taga-subaybay? Ito na yung pangako ko na ating teleserye araw-araw. Tuwing umaga, medyo na-late po ang ating video. Late upload na. Tanghali na eh. Mga kaibigan, ito po yung pangako ko na part 2. Habang may buhay, may pag-asa. Part 2. Yan po, ang pamagat naman ng video natin ngayon. Nang nagkaisip ako, naramdaman ko kaagad ang mga problema. Ibig sabihin, nung nagkaisip, ibig sabihin, batang-bata pa, nagkaroon ako ng isip, siguro mga 3 taon, 4 na taon. Medyo i-atras natin ng konti ang kwento natin kahapon ha. Kasi kahapon grade 1. Parang pumunta tayo sa usapang grade 1 na ako. Pero bago ako mag grade 1, 4 na taon, 3 taon, nagkakaisip na ako. At yun na nga. Nagkaisip ako na sinalubong agad ako ng mga problema. Bakit kamo? Mapag-isip ako eh. Naintindihan ko kung anong mga problema sa aming pamilya. Ito po, isa-isahin na po natin. Siyempre, 3 taon, 4 na taon, mayroon talagang advance ang isip. Kahit ngayon, mga bata ngayon, high-tech na eh. Ano ba ngayon? 3 taon, parang nag-aaral na, nursery. 4 na taon, tapos mag-kinder, bago mag-grade 1. Iba na po ngayon eh. Dati, diretso grade 1. Diretso grade 1 at saka ang sulat-sulat namin noon ay guhit-guhit lang mo ng ganon. Ganon lang muna. Iba na ngayon, pag nag-aral ngayon ang mga ating mga chikiting ay kailangan marunong ka na sumulat. Turuan mo na sa bahay. Active, na po ngayon, high-tech na. Meron ng mga computer. Diba, pag grade 1, may computer na. Ito bakit ka mo nagisnan ko ang mga problema sa ganong murang edad? Ito po ang problema. Biktima po ako ng broken family. Nung ako'y magkaisip, maya't maya, away ng away ang aking nanay at tatay. Siyempre sa mura kong edad, naririnig ko ang mga dahilan ng away ay dahil sa kahirapan. Naisip ko, bakit kaya? Ganito pala pag nagpamilya. Sobrang kahirapan. Kasi yun po ang madalas na pinag-awayan, kahirapan. Kaya madalas po, pag sobrang away na, maghihiwalay sila. Huwag sige, hiwalay na tayo. Ako po bilang panganay, ako po ang pinag-aagawan nila. Diba, 4 na taon ka, muntik na ako mapilayan, kaya hilahilahin na, akin yan. Yun po ang masakit na sinapit. Kaya, di ko alam eh. Kasi, ang aking tatay, pinanganak naman siya na, siyempre, ang kanyang, ibig sabihin, ang nilolo ko, ang tatay niya, may mga mana naman na lupain. Alam niyo naman sa Mindanao, public land. Madali pong makakuha ng lupa. Noong araw, ewan ko kung mayroon ba ngayon. Pag nalinis mo lang yan, magpaalam ka sa barangay captain, sa'yo na yung lupa. Taniman mo. Ang sabi lang ng kapitan noon, taniman mo ha. Kasi yan ang turo eh. Yan ang turo, agriculture kasi noon, panahon ni Apulacay, Marcos Sr. Kaya po, sagana po ang ekonomiya noon sa agrikultura. Ba't nabanggit na din tuloy yung... Hindi naman bawal banggitin, di ba? Banggitin ko pa. Ngayon, sino bang namamahala sa atin ngayon? Ng ating bansa? Junior na. Hindi ko ayaw ko po magbanggit. Ang layo na po ang
Ang layo na po ibig sabihin, ang dinanas. Kung noon sagana sa agrikultura, nag-export pa nga noon eh. Naalala ko yan eh. Ngayon, import. Import. Kasi alam mo ba ang dahilan? Dumadami ang tao, tapos kumukunti yung magsasaka. Ano mangyayari diyon sa price control mo? Kulang ang ani. Alam mo yung nakaupo dyan sa mga tanggapan ng agriculture, binabalance yan ang pagkain ng tao kung hindi ba tayo kapusin. Kasi pag nagutom, walang mabili ang tao na pagkain, sila ang mananagot. Sila ang mapapagalitan. Kaya po, kung kulang ang ani, mag-import. Yan po ang kaibahan ngayon kaysa noon. At nabanggit ko na naman itong dapat hindi natin banggitin itong problema ngayon eh. Ang laki na pong problema ngayon. Kaya sana mga magsasaka, kung hindi man talaga tayo matulungan ng ating leader, sariling sikap na lang. At sana mabalik yung dati na mag-i-export tayo ng mga produkto. Mayaman ang ating lupa. Kaya ko po nabanggit yan dito sa video, sa kwento ng buhay ni Jeremias Cumbes. Habang may buhay, may pag-asa, part 2. Kasi, nung panahon na yun, nang ako mga 4 na taon, naisipan ko na bakit sobrang mahirap kami. Samantala, maluwag ang lupa. Pinamanahan ng tatay ko, pinamanahan ng lupa. Pero, hindi ko alam. Ang iba, ang alam ko, yung iba na bininta. Minsan, pinapalitan lang ng bagay eh. Alam mo ba yung bagay? Ha? Ayaw ko lang banggitin yung isang bagay na pinalit sa lupa. Ang isa, pinalitan ng kabayo. Kasi kilala yung aking lolo na may mga lupa yun, mga minana. At kung masipag ka kasi nung araw, malaki ang lupa mo. Pero bakit kami bumagsak sa kahirapan? Ay, malapit na magwakas ang ating video. 7 minutes na po tayo mga kaibigan. Abangan po ninyo bukas. Makakakuha po kayo ng idea talaga nito. Ng aking kwento. Habang buhay may pag-asa. Pero ang part 2, ang pamagat naman nito ay nung ako'y nag-aisip, nasalubong ko ang mga problema. Nagisnan ko ang problema. Sige, sana bukas naman ulit at excited na ba kayo na makakuha ng aral. Ang aral kasi nito, bago ka pumasok sa buhay may asawa, planuhin muna ninyo. Kung kayo magsiyota pa lang. Sa panahon ngayon kaya tayo palaktaw-laktaw, ikukumpara natin sa panahon ngayon. Hindi pwede yung padalos-dalos na mag-aasawa ka na hindi kayo handa. Siguro ganun ang nangyari sa aking magulang. Kaya po, bumagsak kami sa sobrang kahirapan. Sige, bukas ulit. Ingat po tayo. Patuloy lang sa mga pangarap.